balikan po natin yung nagpapakalat ng fake news. Dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman C. Dungab, wala raw pong blanco yung Bicameral Conference Committee report. Naipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi kung meron daw pong pagkakaiba, yung GAA at yung enrolled bill, sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong miyembro ng party list na ito na pumirma sa blankong Bicameral Conference Committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap ng AIX at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, yung daw pong enroll bill ay nagpapakita na walang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang aking pong layunin, ulitin ko sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee report, baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema at in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating national budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po ay, nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco. Pakitingnan niyo po maigi. Ito po ay sinertify. Ito po ay receive din nung araw ng maliit eh. Ito po ay na-receive noong January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Receive ng House of Representatives Archive Section. No? Yan. At dito po makikita ninyo noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay. Hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan pa raw pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Cover up nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang payo dahil masunurin po tayo, nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito'y certified, ayan, certified po yan. Ilang pahina po, yung pinili lang po natin. Certified po yan dito sa itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung enrolled bill. At yung pinaka-importanting pahina, para talagang patunayan natin, kasi mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan itong fake news ng kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito, kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma. Yung Secretary General ng House of Representatives. Wala pong pirma. Yung Secretary ng Senado.
Wala pong pirma yung Senate President. Wala rin pong pirma yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa-gawa ito. Certified po ito. Certified po ito at wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po'y nasa ilalim ng House of Representatives. Kaya ako po'y pinapakita ito, nais ko lang ituwid yung pagsisinungaling ng mangbabatas na yan. Alam mo ninyo dito sa ating pahina, kaya po ako nagkakaroon ng diretsahang ugnayan sa inyo para po may makuha kayong tamang impormasyon. Ito nga ho, ating tinutuwid yung fake news niya. At sinasabi niya na in order daw po yung budget. Naipakita ko po ano yung sequence natin. Pinakita ko yung blanco sa Bicameral Conference Committee report. Final po nila yan, December 11, 2024. Ang dami pong blanco at pero pirmado ng mga senador at kongresista na bahagi ng Bicameral Conference Committee report. Just to refute the lie being peddled by this congressman na sinasabing wala raw pong basihan yung aming petisyon. Kung walang basihan yan, bakit hanggang ngayon nakabinbin pa yan sa Korte Suprema? Kung walang basihan yan, bakit ngayon meron pa tayong nakatakdang oral argument na gagawin sa May 19? Okay na po sana yun titigil na tayo ron. Pero para mag-issue ka ng pahayag sa isang pahayagan at sasabihin mong walang basihan ang petisyon namin, diyan itutuwid ko yung napakalaking pagsisinungaling mo. Kaya ipinakita ko po itong kopya ng enrolled bill. Sabi po niya, yung enrolled bill doctrine pa siya. Paano ka nagkaroon ng enrolled bill doctrine? The enrolled bill doctrine finds no application in our case because there is no enrolled bill. Certified po ito Blanco. Pwede ka bang magsumite ng enrolled bill na blanco? Ang enrolled bill ho, pirmado na po yan itong apat na ito. Ang kulang na lang po na pirma pag enrolled bill, ang pirma ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga ho, yung enrolled bill, wala na hong galawan yun. Yun po yung binibigay sa Malacanang para i-propose sa Pangulo kung pipirmahan ba niya o i-veto niya yung ilang items o i-veto niya lahat dahil illegal, unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, criminal. Ito po, tinutuwid ko lang itong mambabatas na hindi po marunong magpasa ng batas to, pumipirma nga ng blankong Bicameral Conference Committee report. Now, he's talking about the enrolled bill doctrine. Tell me, asaan ang enrolled bill? Anong enrolled bill doctrine ang i-invoke mo? Wala ngang enrolled bill Walang enrolled bill. Tinalunan ninyo from Bicameral Conference Committee report that which you have ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service. Wala na kayong maipakita. At ito, certified ito. Certified ito, kitang-kita naman ninyo, nandirito, February 13, if I'm not mistaken. February 13, 2025, ito ay na-certify. So malinaw po na fake news yung ipinakakalat. Hindi ko na po, alam naman ninyo, even in my past direct engagement with you, I avoid talking about our case because of the kind reminder given by the Senior Associate Justice of the Supreme Court, the Honorable Marvic Leonen. However, I just cannot let this fake news ng mambabatas napalagpasin sapagkat magmumukha naman po kami nagsisinungaling o dili kaya ay kami ang magmumukhang nagpapakalat ng fake news at dinala pa namin sa Korte Suprema, inabala pa namin yung Korte Suprema kung hindi naman pala totoo yung aming kaso. Kaya pinapakita ko po sa inyo. And this is the signature page para po talagang dito sa pahina po, tama lang po pinapakita natin dito. Pirmado po May mga, ayan po yung mga pumirma. Pirmado po nila yan. Meron pa ho rito.
Malinaw po yan. Importante kasi na wag nating kalimutan itong usapin ng 2025 budget dahil mahalaga po ito sa inyong pagpili at pagdedesisyon kung sino yung ating mga gagawing leader pagkatapos po ng midterm election. Again, I always remind the Filipino people, we ought to remember, we must realize what is at stake for the country, for you, for me, for the present Filipino youth, and most especially for the generations of Filipinos that are yet to come. Kinakailangan po nagkakaintindihan tayo, mahalaga itong midterm election na ito. Yung namimigay ng AKAP, yung nagmimigay ng AYIX, ng tupad, ng kung ano-ano pong ayuda, tanggapin po ninyo. Pero wag po kayong tumanggap ng utang na loob sa mga yan, hindi po nila pera yan, pera nyo po yan. At yun nga, yung sinasabi po natin na hinijack ng BICAM, miyembro po kasi ng BICAM yung madaldal na kongresistang yan na sinasabing wala raw pong basihan. Alam mo ninyo na banggit ko na rin po sa inyo, I have given you this information that yung ating pong NEP, ang basihan po niyan, yung budget of expenditures and and sources of financing, yung BESF. Pagkatapos po niyan, meron po tayong tinatawag na President's Budget Message. Ito po yun. Yan po yan. President's Budget Message. At kasunod na po niyan, yung NEP, yung National Expenditure Program. Malinaw po ito for fiscal year 2025. Ngayong taon po ito, ang sinasabi dito, ang ating pong pangbayad utang dapat ay 876.7 billion pesos lamang. Po yan. Naka-highlight na po yan. Subalit, ang ating pong pangbayad utang ngayong taon ay 1.2 trillion pesos. Higit na malaki dito sa nakalagay sa President's Budget Message. Ito po yung mensahe niya kung ano yung kanyang prioridad sa kanyang administrasyon. Kaya po sinasabi nating hinijack ng Bicameral Conference Committee yung NEP. Tatandaan ninyo, in our structure of government, hindi ba equal powers lahat yan? Executive, the legislative, and the judiciary, not necessarily in that order co-equal po yan. The judiciary, the judicial department, the executive, the legislative, o kung paano nyo pa haluin yan, pare-pareho lang po yan, co-equal po yan. Pero dito nakikita natin na ang chief executive officer, katulad ng isang korporasyon, ang CEO po ng ating bansa ay ang Pangulo. Kaya siya merong kinukonbina DBCC. Hindi ba bago yung pag nag-budget call na yung DBCC, iba't ibang departamento, ayan siya nag-uusap-usap, anong priority mo, i-justify mo, nagbabudget hearing pa. Ito po yung kanyang mensahe, na ang pangbayad utang lang natin ay 6.7 billion. Subalit ngayong taon, ang ginawa po ng BICAM, 1.2 trillion ang kanilang ginawang pondong pangbayad. Hindi ho pwede kasing mas malaki. Yung pangbayad natin, yung pang-debt servicing natin, hindi po pwedeng mas malaki doon sa itinatakda ng saligang batas. Ano po yung tinatakda ng saligang batas? Malinaw po yan. Article 14, Section 5. Di ba? Na yung education sector ang dapat bigyan ng the highest budget priority or allocation. Ito po, nakalagay dito priority sectors. Pakibasa po ninyo. No? Nakalagay dito na ang highest share po ay ang education sector. That will receive the biggest portion of the proposed 2025 budget, yung NEP. Ang nakalagay po rito ay 977.6 billion ang dapat ibinigay na pangbayad or para sa education sector. Higit pong malaki yun. Kasi yung panukala niya, 13% lang yung pambayad utang. Ang kanyang panukala para sa edukasyon ay 15.4%. Subalit, ang ginawa po, hindi sinunod ito. Binigyan ng higit na malaking pondo yung public works. Alam nyo na kung bakit. Nandyan kasi yung pang flood control programs. Yung flood control funds na laging sinasabi, 500 billion na raw po nagamit nila
umulan ng malakas sa Bicol, 200 inosenteng Pilipino patay. Wag ninyong kalimutan yan. Yung ating mga kababayan sa Bicol. Wag ninyong kalimutan yung delubyong inabot ninyo last year. 200 inosenteng Pilipino patay sapagkat nawala yung pondo para sa flood control. Nauwi ang binaha, yung bulsa ng mga tiwali sa gobyerno, yung mga tiwali sa pamahalaan, bumaha ng kwarta yung kanilang bulsa. At yun nga ho, higit na malaki yung napunta sa public works. Yan po ay akin lamang pagtutuwid sa pagsisinungaling nitong napakasinungaling na mambabatas na wala daw pong basihan yung ating petisyon na nakabinbin po hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Again, with all due respect to the Supreme Court, kinokorek ko lang, tinutuwid at tinatama itong fake news nitong mambabatas na ito at sinabing wala raw pong basihan ang ating petisyon sa Korte Suprema asking for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Kaya kita sinasagot, kaya kita tinutuwid dahil pag hindi po natin tinuwid yan, baka po maraming maniwala at April Fools po ngayon, itong mga fool na kagaya nito, ilalagay lang po natin sa tamang lugar. Now, isa pa hong aspeto ng ating title na bangkarote, kaya po natin linalabanan itong unlawful, invalid, unconstitutional, criminal 2025 budget dahil ayaw nating mabangkarote ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating bansa. Ngayon pong 2025, ang projected po na budget gap or deficit ay 1.54 trillion. 1.54 trillion. Pagkakulang ka po ng ganong kalaking pera, iuutang po yun ng gobyerno. At pag inutang ng gobyerno yan, babayaran po nating lahat yan. Kasama po kayo, lahat ng nanonood ngayon na live. Kasama po kayo. Kasama po kayong magbabayad sa uutangin ng gobyerno. Lahat po tayo, pati anak natin, magbabayad nito. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang hindi po mabangkarote ang ating pamahalaan.